بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. So alhamdulillah, ang pagpapatuloy natin ang pagpapaliwanag, share ng aklat na Kitab at-Tauhid na sinulat ng Imam Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Tayo ay nasa pang 49 na halqa o 49 na meeting inshallah, na susunod-sunurin ko muna ang pagpapaliwanag ng Kitab at-Tauhid para ito ay inshallah matapos at lumipat tayo sa panibagong aklat na akida inshallah. O sinabi rito ng Imam rahimahullah, babu man jahada syai'an minal asma' wa sifat, na ang asma' wa sifat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay isa sa paniniwala natin sa tauhid ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ang tauhid ay binubuo ng tatlo, na bilang isang Muslim, al-iman biwahdaniyah sa rububiyya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-iman biwahdaniyah ng Allah Subhanahu wa Ta'ala o kaisahan sa asma' wa sifat, at iman sa wahdaniyah ng uluhiyya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala o ubudiyya. Na ang muallif rahimahullah, pagkatapos niyang ipaliwanag sa atin ang isang Muslim, na dapat tayo ay satisfy at kukunin natin ang batas, kung ano lamang ang batas na pinadala sa atin Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran at sa Sunnah na dinala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung nais talaga nating i-reform o iayos ang ating buhay dito sa dunya, at para tayo magtagumpay sa akhirah. Dito sumunod na bab, na katulad ng inumpisahan natin pagpapaliwanag ng Kitab at-Tauhid, ang Kitab at-Tauhid ito ay focus sa Tauhid al-Uluhiyya. Kaya lang nagbibigay din siya dito ng tulad dito, Tauhid al-Asma wa Sifat. Na kung tingnan natin ang title, sabi nga, Kitab at-Tauhid huwa haqqullahi alal abid, na ito ay focus sa Tauhid al-Uluhiyya. Kaya lang minsan ang Tauhid al-Uluhiyya, kailangan din nating maunawa ang mabuti ang Tauhid al-Rububiyyah at saka Tauhid al-Asma wa Sifat. Dahil ang Tauhid al-Uluhiyya, Tauhid al-Rububiyyah at ang Tauhid al-Asma wa Sifat, ito ay kaalaman upang maging malinaw sa atin, makilala natin ang musta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay burhan o evidence o proof na talagang Allah Subhanahu wa Ta'ala may karapatan ng pagsamba. Kung siya ay mayroong mga pangalan at mga katangian na hindi maaring ihalin tulad sa sino man sa kanyang mga nilikha, katotohanan siya ang may karapatan ng pagsamba. Kung siya ang nangangasiwa, kung siya ang Rab, Creator, Khalik, siya ang tagapangasiwa, siya ang tagapagtustos o tagapagbigay ng mga pangailangan na lahat ng kanyang nilikha sa kalangitan at kalupaan, katotohanan siya ang may karapatan ng pagsamba. Kaya dito sabi rito ng muallif rahimahullah, babu man jahada syai'an min al-asma wa sifat. Kung sino man ang magjahada syai'an, jahada sa Arabic ito ibig sabihin inkar o ankar. Man ankara, ito ibig sabihin kung sino man ang i-deny niya o i-reject niya syai'an, isa man, anything, kahit isa lang na pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala o katangian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapag talagang yan ay hindi niya pinaniwalaan, hindi niya ito tinanggap, ang tao na yan ay maliwanag na kafir, na nabanggit sa ayah ng Quran. Kaya ang kahalagahan ng pag-aaral ng Tauhid al-Asma wa Sifat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay napakahalaga na alamin natin, pag-aralan natin ang mga pangalan at mga katangian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paano? Para malaman natin kung sino siya. Makilala natin kung sino siya. Sino ba ang ating sinasamba? Kung hindi natin kilala kung sino ang ating sinasamba, kung hindi natin kilala kung sino ang naglikha sa atin, paano tayo magkakaroon ng kasya o pagkatakot o pagmamahal sa ating Creator kung hindi natin siya kilala? Kailangan makilala natin siya mabuti. So isa sa pamaraan ng pagkilala sa Kanya
ay alamin natin ang kanyang asma wa sifat. Na sinabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah." Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung sino man ang katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, meron siyang 99 na mga pangalan. Man ahsaha dakhala al-jannah. Ahsaha, nang ibig sabihin na salitang ahsaha, ibig sabihin dito ay ma-memorize natin, maintindihan natin ang kahulugan ng mga asma wa sifat, at sambahin natin Allah subhanahu wa ta'ala, o tawagan natin o magdua tayo sa Allah subhanahu sa pamamagitan ng mga pangalan na yan. Ito ang ibig sabihin ng ahsaha. Hindi lamang na-memorize natin, hindi naman natin naintindihan. Kailangan naintindihan natin kung anong meaning ng asma wa sifat. Ano ba? Anong ibig sabihin ng Ar-Rahman, ng Rahim, ng Alim, o ano pang mga pangalan at katangian na nabanggit sa Quran. Na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang kwento tungkol sa isang lalaki na palagi niyang binabasa yung Suratul Ikhlas. Minsan ginagawa niya na una hanggang pangalawang raka, ito ay kanyang binabasa. So may mga tao na pinarating sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ginagawa ng imam na binabasa niya sabi niya, bakit hindi niyo siya tanungin? So nung tanungin ang lalaki na yun na binabasa niya yung sabi niya, lianna piha sifatur rahman. Sabi niya, katotohanan na dahil nandiyan sa surah Al-Ikhlas, nandiyan nabanggit ang pangalan na Ar-Rahman. Sabi niya, ana uhibbu Ar-Rahman, dahil minamahal ko ang Rahman. So sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iparating akbiru anna Allah yuhibbu. Paalam mo sa kanya, iparating niyo sa kanya na Allah subhanahu wa ta'ala, minamahal siya ng Allah sa pamagitan ng kanyang pagmamahal sa mga pangalan na nabanggit sa surah Al-Ikhlas. Sa ibang riwaya, sabi, hubbuka iyaha at kalakal jannah. Ibang riwaya ang pagmamahal mo sa Suratul Ikhlas o sa mga asma wa sifat na nabanggit sa Suratul Ikhlas, ito ang magisanib sa pagpasok mo sa jannah. Kaya ang katulad sa nabanggit na 99 names na ang isa sa mga sabab o asbab ng pagpasok sa jannah ay yung pag-intindi natin at pagmamahal natin at pagsasabuhay natin ng mga pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ang madaling pag-intindi, kasi alam natin, marami ring unang-unang hindi mga Muslim. Talagang sila ay ligaw o dalal sa pag-intindi ng asma wa sifat o mga pangalan at katangian ng Creator ng Khalik na Allah subhanahu wa ta'ala, ng Rabbul Alamin. So kaya, ang nangyayari sa kanila, ito ay kanilang nire-reject, hindi nila tinatanggap. O kaya naman, meron silang tinatanggap na mga pangalan at katangian, hindi naman ito talaga angkop sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang kaida sa Islam, merong dalawang arkan ang tamang pag-intindi ng asma wa sifat. Meron siyang dalawang haligi o arkan o pundasyon na dapat upang maintindihan natin mabuti huwag tayong mapunta doon sa pag-reject at paggawa o pag-imbento ng mga pangalan na hindi naman naangkop o yalik bijalali, hindi naangkop sa Allah subhanahu wa ta'ala. Una, na yung tinatawag natin na itbat. Bilang isang Muslim, dapat kung ano ang nabanggit sa Quran at sa Sunnah, tanggapin natin. Dapat accept natin, affirm natin, affirmation. Ano man ang nabanggit sa Quran na pangalan, kailangan tanggapin natin nang walang anumang dahil salita yan ng Allah subhanahu. Kung tayo ay naniniwala na ang Quran ay salita ng Allah tabarak wa ta'ala, kung anong nabanggit niya, yan ang kanyang pangalan, tanggapin natin. Wag natin itong i-reject o i-deny. Pangalawa, napi. Pangalawang arkan, napi. O yung pag-reject naman o pag-negate ng mga pangalan, kung anong ninegate niyang pangalan sa Quran, anong ninegate ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya i-negate natin. Wag nating tanggapin. Halimbawa, sa hindi mga Muslim na nagbinibigyan nila ang Allah subhanahu wa ta'ala ng anak. So, ito ay nire-reject ng Quran. Nire-reject ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sabi niya, qul huwa lam yalid wa lam yulad. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala.
So kaya kung ano ang nireject na Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, i-reject natin mga Muslim. Huwag tayong maglalagay ng mga pangalan na hindi naman niya. Huwag natin tanggapin at i-reject natin kung ano ang nireject. Kaya sabi nga natin, ang kaida, itbat wal napi o kaya napi wal itbat. Pag-negate o pag-reject at tanggapin natin kung ano lamang ang nabanggit sa Quran at kung ano nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ano ang dalil sa ano na yan? Ano ang dalil? Ano ang dalil sa negation at saka affirmation na yan? So sabi na Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Shura sa 42, ayah 11, laysa kamithlihi shay. Laysa kamithlihi shay. So unang pilar, ito ang laysa kamithlihi shay. Ibig sabihin, dinegate niya, nireject niya. Dinideny niya lahat ang mga katangian na hindi angkop sa kanya, katangian na binibigay sa kanya na katangian ng katulad ng isang nilikha lamang ng kanyang nilikha. Nireject niya, hindi niya tinatanggap. Laysa kami, sabi niya, wala akong katulad. Walang similar sa akin. Walang yakun lahu kufuwan ahad. Nothing comparable to Allah. Laysa kamithlihi shay, wala siyang katulad. Fala tadribu lillahi al-amthal. Huwag niyo sa bibigyan ng katulad ng isa ng kahalimbawa. So ito ang unang pilar na negation. Pagkatapos sabi niya, wa huwa sami al-basir. Pagkatapos kinonfirm niya ang dalawang dito sa ayan ito, sabi niya, huwa sami al-basir, na siya ay naririnig niya ang lahat, ang kanyang pandinig, hindi katulad ng kanyang, kasi sabi nga niya, wala siyang katulad, pero ang kanyang pandinig, walang katulad. Meron siyang confirm, dapat tanggapin natin, paniwalaan natin, na siya ay nakakarinig, al-basir, na siya ay nakikita niya ang lahat ng pangyayari ng kanyang nilikha sa kalupaan at kalupaan, sa kalangitan at kalupaan. So, yan ang dalawang pilar. Kaya itong ano na ito na napakahalaga sa isang Muslim ng kaida sa asma wa sifat. Kailangan nandyan yung natawag nating napi, i-reject natin kung anong nireject ng Allah at tanggapin natin kung ano lamang ang binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Huwag natin dadagdagan, huwag natin babawasan. Kaya sabi nga ng mga ulama, simpleng paliwanag ng sabi. Una, may tatlong bagay na dapat madaling intindihin natin sa bab ng asma wa sifat o sa umur ng asma wa sifat. Una, sabi nga ng mga ulama, walang sino man na may kaalaman tungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa Allah subhanahu wa ta'ala, kundi siya mismo. Siya nakakakilala at nakakaalam sa kanyang sarili. Walang sino man na nakakaalam sa Allah subhanahu wa ta'ala, nakakakilala ng lubos sa Allah maliban sa kanyang sarili. So siya lang may karapatan na magpaliwanag o mag-describe o magsabi kung ano ang kanyang mga pangalan at ano ang kanyang mga katangian sa kanyang aklat, sa kanyang Quran. Pangalawa, walang sino mang nilikha, maklukat o creature. Walang sino mang nilikha. Lalo kapag tinutukoy natin ay ang mga tao, mga Bani Adam, na nakakaalam tungkol sa asma wa sifat ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa mga isinugong-sugo at propeta. Walang sino mang nilikha. Kaya yung mga tao na hindi sugo at mga nangangaral ng Islam o nangangaral ng mga huwad na paniniwala tungkol sa pagdidescribe o pagpapakilala ng katangian o asma, pangalan at mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatapos wala silang dalil, so yung tao na yan ay sinungaling. Dahil una, ang Allah lamang ang magpapakilala sa kanyang sarili, siya nakakakilala at nakakaalam sa kanyang sarili. Pangalawa, magmula sa mga nilikha, walang ibang nilikha o walang sino mang tao na nakakaalam sa Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa kanyang sarili. O sabi na Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sarili, Qul aantum a'lamu amillah, kayo ba nakakaalam sa kanya o kayo? Sa kanyang sarili o kayo? Ito ay patanong. Siya lang nakakaalam sa kanyang sarili dahil siya ay unseen. Hindi natin nakikita siya na. Pagkatapos ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya lamang ang nilikha, nakakakilala, nakakaalam tungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, Inna atkakum wa a'lamu billah ana. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ako ang higit na may takot, may takwa sa Allah subhanahu wa ta'ala at ako ang higit na nakakakilala o nakakaalam sa Allah subhanahu. Sabi niya, ana. Tapos inano pa niya ditong tawkid. Ako ang higit nakakaalam, katotohanan, ako ang higit
may takot at nakakakilala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Kasi siya ang tumatanggap ng revelation. Siya ay may dumarating sa kanyang revelation. Kaya meron siyang kakayahan. Kung ano nabanggit sa revelation, doon niya pinapaliwanag kung sino ang creator, kung sino ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo na issue, tungkol sa ating mga, hindi mga propeta o sa mga tao na hindi propeta, kapag ang tinutukoy natin ay gaib o unseen o hindi nakikita, wala tayong karapatan na mag-describe o magbigay ng kaalaman o impormasyon tungkol sa unseen kapag wala tayong dalil magmula sa dalawa na nabanggit natin sa Quran, salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Sahih na hadith. Kaya, sabi nga natin, ang umur o bab na asma wa sifat tawqifiyya. Titigil tayo kung walang dalil. Kung may dalil, pwede tayo mag-proceed. Yan ang ano natin sa bab na asma wa sifat. Pagkatapos, si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, nilinaw niya sa atin ang ano sa asma wa sifat. Sabi niya sa muqaddimah ng Aqidah al-Wasitiyah, sabi niya, wa minal iman billah, isa sa mga paniniwala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang sa ating iman ay yung iman sa asma wa sifat, al-iman bima wasafa bihi nafsahu, na paniwalaan natin kung paano lamang dinescribe o pinakilala o pinaalam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang sarili fi kitabihil aziz, sa kanyang aklat, sa kanyang Quran. Ibig sabihin, wala tayo ibang pagkukunan maliban sa Quran. Una, wa bima wasafa bihi rasuluhu sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bima wasafa bihi rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kung paano siya pinakilala, ipinaalam o describe ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sunnah na sahih. So pagkatapos, binigyan niya tayo ng 4 na kaida. Ibn Taymiyyah rahimahullah, sabi niya, min ghairi tahrib. Min ghairi tahrib. Ang mga asma wa sifat o pangalan at mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag ninyo itong babaguhin, huwag niyo itong papalitan. Kung ano nabanggit sa Quran at sa Sunnah, huwag niyo babanggitin ang kanyang salita at ang kanyang kahulugan. Huwag niyo papalitan. Wala ta'til. At kailangan tanggapin ninyo, huwag niyo itong i-reject, huwag niyo itong i-deny. Kasi may mga Muslim. Ang mga kupar, talagang clear ang mga kupar. May mga Muslim na minsan hindi na tinatanggap dahil sa ginagamit nila ang kalang isipan sa pag-intindi ng asma wa sifat. Ipinapasok nila ang kalang isip sa pag-intindi ng, sabi nga natin, hindi pwedeng ipasok ang isip. Tigil tayo kapag walang dalil. Pangatlong kaida, sabi ng Imam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa min ghairi takyib. Huwag natin itong ipaliwanag kung walang paliwanag. Huwag tayo mag-explain. Kung wala explanation, wag nating papasukan ang explanation dahil yan ay unseen. Kung papaano, kung ano ito, anong klase, wag natin pupuntahan. Panghuli, sabi rito, wala tamthil. Wag natin siyang ihahalin tulad, wag natin siyang bibigyan ng similarity, wag natin siyang ihahambing sa sino man sa kanyang mga nilikha. Napakasimple. Napakasimple ng akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kung ano ang paniniwala ng mga propeta, paano ang pag-intindi ng mga sahaba ridwanullahu alaihim, yun ang kalang pag-intindi ng tungkol sa asma wa sifat. Pagkatapos sabi rito ng Imam rahimahullah, nagbigay siya sa atin ng dalil. Wa qaulillahi ta'ala, nagbigay siya sa atin ng dalil. Wa hum yakfuruna birrahman. Sabi rito, wa hum yakfuruna birrahman. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa ilayhi matab. So unang jumla na binigay dito, sabi dito, wa hum yakfuruna birrahman. Itong aya na ito, ang pinaka insidente na alam natin na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang sila at ang mga sahaba ridwanullahu alaihim, sila ay mag-umrah nung panahon ng mag-umrah at sila ay pinigil ng mga Quraysh, ng mga Musyrikin sa Hudaybiyah, at hindi sila pinayagang tumuloy dahil sa pangyayari ng digmaan sa Battle of Badr. So hindi sila pinahintulutan na
mag-umrah. Sila ay pinatigil sa Hudaybiyah. Hudaybiyah, ngayon yung sa checkpoint ng Makkah, ang tawag dyan ay Shumaisi. Ngayon, nang sila ay gumawa ng kasunduan, isinulat ni sinulat ni Ali bin Abu Talib radiyallahu an na sila Bismillahirrahmanirrahim sa kanilang kasunduan. Ngayon, nung makita ito ng musrikin na Quraysh, si Suhail bin Amr, hindi pa siya Muslim na panahon na yun, siya ay nag-Muslim. So, sabi ni Suhail, hindi namin alam ang Ar-Rahman. So, pinapatanggal niya yung Ar-Rahman. So, pinabura ng propeta, sabi niya, sige, isulat mo kung anong gusto ng Bismik Allahumma. Yun ang tinanggap na mga Quraysh. So, hindi lang tinatanggap ang Ar-Rahman. Kaya sabi rito sa ayah, wahum yakpuruna bir-Rahman. Na sila hindi na tinatanggap, nireject nila o dinidinayin nila ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na the most merciful. Ang pinakamahabagin. Samantalang, pangalan niya Ar-Rahman at siya ay pinakamahabagin sa kanya mga nilika, maging ang hindi mga nananampalataya o hindi naniniwala. Pinagkakalooban niya ng biyaya. So kaya itong aya na ito, una, na nakuha natin, isang pangalan lang, i-reject natin, hindi natin paniwalaan, hindi natin tanggapin sa Quran. Tayo ay, sabi rito, wahum yakpuruna bir-Rahman. Sila ay kinonsider o binigyan ng hatol ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga tao na yan ay kafir. Na ang mga musrikin na nag-deny ng isa sa pangalan ng Allah tabarak wa ta'ala, sila ay kafir. Sabi rito, wahum yakpuruna bir-Rahman. Ginamit yakpurun. Sila ay nagtakpir. Sila ay nagkafir, nagkupor sa pangalan. Anong pangalan na hindi nila tinanggap? Ar-Rahman. So kaya itong ayan na ito ang dalil doon sa mga tao na isa lang sa pangalan. Isa lang sa pangalan ng Allah tabarak wa ta'ala, hindi tanggapin ng tao. O ng isang tao na siya ay nagkiklaim na siya ay Muslim, siya ay, sabi ito, yakpur. Siya ay disbeliever. So yan ang nakakatakot sa isang Muslim. Na maging maingat tayo sa pag-intindi ng, kung anong pag-intindi ng mga propeta, ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga sahaba ridwanullahu alaihim. Sumunod na dalil na binigay sa atin ng Imam rahimahullah. Abi rito, wapis Sahih al-Bukhari, Sahih al-Bukhari. Ito ay atar sa Sahih al-Bukhari. Qala Aliyun, at tinutukoy dito si Ali bin Abu Talib, Amir al-Mu'minin, pang-apat na kalipa radiyallahu an. Hadditun nasa bima ya'rifun aturiduna an yuqaddab Allahu wa rasuluh. Sabi rito ni Ali bin Abu Talib radiyallahu an, Amir al-Mu'minin, kasi nung panahon niya, meron ng mga tao na may problema sa pag-intindi ng asma wa sifat. Sa kanang panahon ng mga sahaba, maging ng mga sahaba. Sabi rito sa mga nangangaral, mga imam, mga preacher, o mga duat, ng panahon ni Ali bin Abu Talib, sabi niya, hadditun nas, kayo mga guro, kayo mga nagtuturo, i-explain nyo, ipaliwanag nyo sa mga tao ang mga bagay na kung ano lamang niaabot ng kanilang pag-intindi o pag-iisip o yung kanilang pangunawa. At turido na ay yuqaddab Allah wa rasuluh. Gusto ba ninyo na i-reject o i-deny ng mga tao ang Allah at ang propeta? So dito, anong ibig sabihin dito na Ali bin Abu Talib, kung anong related sa na bilang isang Muslim, minsan, lalo sa mga beginning o sa mga bago, kailangan ang pagpapaliwanag ng asma, wag nating masyadong lalaliman o i-detalyo. Unahin natin yung tinatawag nating usul o kaida. Kaida, katulad na nabanggit natin kanina noong umpisa. Usul at mga kaida, yung wajib sa atin, obligatory sa ating intindihin. Huwag nating pahirapan yung tao lang. Pero kapag damur na nagpapaliwanag na, pwede na nating i-detalye. Pero una muna tayo na mujmal hanggat maaari. O kaya naman, ang ibig sabihin dito na ipaliwanag natin yung abot lamang muna ng isipan ng tao sa umpisa, lalong-lalo na. Huwag nating pahirapan yung mga tao sa minsan dinidetalyeng mabuti ng yung tinatawag nating masyadong detalyadong mabuti pagpapaliwanag ng mga issue na may mga tao, lalo yung mga ordinaryong tao, hindi na maintindihan ang iyong pinapaliwanag. Sumunod na dalil, sabi dito, Rawah Abdul Razak, an Ma'mar, an Ibn Tawus, an Abihi, an Ibn Abbas radiyallahu anhuma, annahu ra'a rajulan intapada lamma sami'a haditan an Nabi sallallahu alaihi wasallam pisipat. So, ito ay narrated ni Abdul Razak sa kanyang musannaf.
Ang aklat na ito ay very famous na libro Musannaf ni Abdul Razak. Sabi nga rito na narrated ni Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu nang siya ay nagbibigay ng durus o lecture o aral sa masjid. Yan ang mga gawain ng mga sahaba, ng propeta ng mga sahaba, na sila ay nagtuturo ng Islam sa masjid. Annahu ra'a rajulan intapada lamma sami'a hadithan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam pisipat. So nakita ni Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, may isang lalaki na nakikinig sa kanya, na umatid sa kanya ng kanyang lesson o lecture, na nung marinig niya ang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa asma wa sifat, so siya ay parang nagulat, siya ay nagulat. Ibig sabihin dito, parang pumadya o nagulat. Hindi sa pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nang ibig sabihin dito na hindi niya matanggap. Hindi niya matanggap. Merong ganyang mga tao na Quran at saka sa hadith. Hadith. Kapag ginamit nila ang kalang isipan, ginamit nila, so maaaring hindi nila tanggapin. Pero kapag ang isang Muslim na ang sa kanyang puso at isipan, na alam niya ang Quran ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang sahih na sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay revelation ng Allah subhanahu wa ta'ala sa propeta, ito itatanggapin niya kahit hindi niya naintindihan. So ito ang dalawang uri ng tao na umiintindi ng Quran at saka ng sunna. May mga tao na ginagamit nila kalang usipan. Meron namang mga tao, yung mga talagang follower ng mga propeta, tanggap nila ng sakalang puso ang revelation na wala silang anumang uri ng pagkaalinlangan sa kabar ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Quran at saka ang Sunnah. So itong lalaki na ito na nabanggit, ito yung tao na mayroong doubt at ginagamit niya ang kanyang isipan sa pag-intindi ng Islam. So kaya ito ay maling pamamaraan, lalong-lalo sa asma wa sifat. Kaya itong hadith na ito, itong ibig sabihin na hindi pinagbabawal na explain ang asma wa sifat. Kaya lang, ibig sabihin natin, tingnan natin yung mga taong kaharap natin na kaya ba lang unawain ang ating pamaraan ng pagpapaliwanag ng asma wa sifat. Pagkatapos sabi nito, istinkaran, ibig sabihin talagang hindi niya tinatanggap, pagtutol na siya, hindi niya tinatanggap ang hadith na nabanggit ni Abdullah ibn Abbas. Nabanggit nga sa ibang riwaya na ang tinutukoy dito yung paraiso at impyerno ng itakip ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang sa. Pagkatapos sabi dito ni Abdullah ibn Abbas, istankara lidalik pakala ma parako haula. Sabi niya, anong kinakatakot? Anong pinapanggamba? Sabi ni Abdullah, anong pinapangamba ng tao na ito? Yajiduna raqqahu inda muhkamihi. Na anong kanya pinapangamba na para sa kanya na ang mga aya sa Quran o hadith na nabanggit ni Abdullah ibn Abbas, ito ay clear. Muhkam. Ang ibig sabihin ng salitang muhkam, clear. Maliwanag talaga na nabanggit ito na Allah subhanahu wa ta'ala, nabanggit sa Allah, na Allah sa Quran. Wajh, yad, ito ay clear. Lalong-lalo sa mga Arab, alam mo, ang propeta Arab, naintindihan niya at sa mga sahaba. Wayahlikuna inda mutasyabihi. At ito ay, ibig sabihin, ito ay pagkalito o hindi pagkaunawa o pagkawasak doon sa mga tao na pinipili nila yung mga aya na hindi naman talaga clear. Hindi talaga para doon ang aya na yan. Hindi para sa issue na yan. Dahil ang Quran, nabanggit sa Suratul Imran, dalawa ang aya ng Quran. Clear na aya at merong, o sabihin natin clear o talagang dahir, malinaw talaga siya. Ito ay alam, naintindihan ng lahat ng Muslim. Kahit sa translation minsan, naintindihan ng lahat ng Muslim. Meron namang mutasyabi na siya unspecific, hindi siya talaga direct na dalil do sa issue na yan. Sabi nga, unclear, sabi natin hindi masyadong malinaw na dalil, pero ang pamaraan ng mga propeta, ng mga sahabat, ng ahlus sunnah, ng mga ulama,
na kapag merong hindi masyadong maintindihan, ang ginagamit yung pinantatakip dito ay yung muhkam, yung clear na aya. Hindi mo pwedeng kunin yung unclear. Kapag kinuha mo yung unclear na aya, o yung hindi talaga aya na para dyan sa topic na yan, o masala na yan, magkakaroon ng fitna. Pipiliin mo yung, kaya yan yung mga tao may problema, ang kalang puso, pinipiliin na yung fitna kaysa doon sa clear na aya. So, maging sa issue ng asma wa sifat, ito ang may mga tao na ganyan. Yung mga grupo ngayon ng mga Muslim na hindi na tinatanggap ang asma, pangalan, o mga sifat, o katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala na nabanggit sa Quran at nabanggit sa Sahih na Sunnah. Ito ang kalang pamaraan na pinipili nila yung hindi maliwanag sa kanila para magkaroon sila ng fitna at yung mga ibang tao. Kaya sa Islam, kailangan kung anong very clear, nabanggit sa atin. Kung anong nabanggit sa Quran, tanggapin natin. Kung anong hindi nabanggit, kung anong nireject sa Quran, i-reject natin. Nireject doon na siya ay hindi natutulog, na siya ay walang anak, hindi siya namatay. Reject natin. Kung anong nireject. Halimbawa, kung tingnan natin ang Ayat al-Kursi. Ang Ayat al-Kursi, siya ay may 10 jumla na ang 10 sentence na yan, palitan siya. Affirmation at saka negation. Kino-confirm ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sa Ayat al-Kursi na itong kanyang mga katangian. Pagkatapos nire-reject niya sa Ayat al-Kursi ang mga katangian na hindi para sa kanya, hindi angkop sa kanya, hindi nababagay sa kanya bilang Diyos o Creator o Khalik. Kaya yan ang mga aya ng Quran. Rejection ng mga hindi angkop sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi angkop sa Creator, at pagkatapos affirmation na ito ang kanyang mga katangian, yan ang dapat natin tanggapin. Ganon din sa Suratul Ikhlas. Ang Surah Al-Ikhlas, dakilang surah, tulot al-Quran. Ang Ayat al-Kursi, dakilang surah. Dakilang aya, ang dakilang surah ay Surah Al-Fatiha. Tapos the greatest na aya ay Ayat al-Kursi. Doon ay negation at saka affirmation. Ganon din sa tulot al-Quran, sa Surah Al-Ikhlas, affirmation at saka negation din. Kaya sabi ko kanina, ang arkan ng pag-intindi ng asma wa sifat, kailangan kung ano ang in-affirm, ano ang tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, yun lamang ang tanggapin natin. At kung anong kanyang nire-reject sa Quran, yun din ay ating i-reject. Huwag nating tatanggapin. So napakasimple lamang ng teaching sa pagkatapos, wag natin itong ibibigyan ng kahalintulad sa sino man sa kanyang mga, sabi niya, laysa kamithlihi shay, tigil na tayo dyan. At kukunin natin ang mga pangalan na yan at mga katangian na sa Quran lamang at saka sa sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tayong ibang pagkukunan katulad ng pinaliwanag natin sa umpisa kanina. Inshallah, hanggang dito na lamang. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.